All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. So, Lord, palapagan ng Panginoon Diyos na may gabi sa atong buhay ng Diyos o may gabi sa matagal sa kanato. Salamat sa Panginoon Diyos na kitagaan sa taghigayon na magpadahin sa pagsimba, pagdahin, pag-himaya, pagpasalamat sa atong buhay ng Diyos. O isentro na itong nagasingkas sa mga pagdahin sa buhay ng Diyos. Amen. O sa pagsugod pag-apat. Dahil nga nagtuwa ng mga Diyos sa mga balaan, tag-iyas may nabihing buwas sa langit o siyuta. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Pedro, Diyos ni Israel, Diyos ni sa mga sa aming church, hallelujah. May gabi, aming pinaka-mamahal na mas pang-sus, salamat o Diyos sa lenggen sa kinabing kami, magandang magasiba, mag-imayan, salamat kami mo. Pinagis sa pag-alaala sa langit ko pahulay o Diyos, ngayon isugod din ka na mo. Ngayon o Diyos, hallelujah. Ikaw o Diyos, hallelujah, nasa ang taliwala o Diyos. Huwag ko ang mapapaghandang ko sa kaaway ng isang taliwala. Basta o Diyos, hallelujah. Hallelujah, ng mga pagdahin kung simpa kong imayan, kung salamat kami mo. Mag-apat at silang trono sa inyo mong kasing-kasing, trabaho ng kasing-kasing Diyos. Kung sa Diyos, hallelujah. Ikat sa pagsugod sa joyful song, solemn song, hallelujah, ikaw magaban ka na mo sa Bible study ko doon sa Mugoli, hallelujah, ikaw Diyos magalihog sa balat na Espiritu Diyos, hallelujah, hallelujah, sa Mugoli, bisan pa sa mga members ng kanakanan ko sa closing prayer, ikaw Diyos magaban ka na mo, ay kayo pasagdi o Diyos, hallelujah. Hallelujah. So, kagatin ko su kabaso kung sa lawas. Nawal blood pressure, blood sugar. Nawal function kaya kung sa nasikasi, kaya sa balat sa mga problema, pulos na sa musik. Ang tanagan, ang iyong pag-isalig mo sa mata, lamang malawat sa kamanang Panginoon. All that has the honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. At ang hatag ni David namin siya ang mag-lead sa praise and worship. Kaya praise God, may gabi sa tanan, atong Bible, atong buhay, kilala ng Diyos sa mga joyful or glorious songs. Amen. Praise the Lord. Standing on the promises of God, my King, the one turned by He just lets His praise ring. Glory in the highest, God will shout and sing.
There is no problem to be that cannot solve it. There is no mountain to top, he cannot move it. There is no storm to guard that cannot calm it. There is no sorrow too deep, he cannot soothe it. He can carry the weight of the world upon his shoulders. I am not worried that he will carry you. He carry the weight of the world upon his shoulders. You are forever in my life. You see me through the seasons. God will be in your hands and lead me in your righteousness. And I will to
in majesty, and all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
Thanksgiving and the Lord, praise to Jesus, hallelujah, praise the Lord. Ang kabayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, pag-at-awa, mga pagpapala, mula sa ating dakilang Diyos ay sumasakit sa gabi ito. Amen? Service Lord, palagpagan po ng Diyos. Thank you, beloved Ismiteles. Thank you, beloved Mami, sa pagdala sa praise and worship. At salamat sa ating dakilang Diyos na binigyan na sa kita og another year, no? Kining counting sa calendar, this is biblical, no? Ato na nang Bible study sa book of Genesis, no? So, ang counting kaniadto daghang sayo. Pero sa atong panahon karon, ang counting naisubo na gyud, no, sa sakto, sa season, sa buwan, no? Kaya ang buwan guide na, no, sa counting kay na may full moon ay new moon, no? So diha gibasi, no, ang mga panahon, adlaw, no? So kita bago lang nag-celebrate of New Year, no? So Pasko dili na nato dapat i-celebrate nga usa lang ka adlaw ang Pasko sa mga pulong sa Dios. Wala gilimit sa usa ka adlaw lamang, kundi sa matag oras, matag adlaw, matag minuto sa atong kinabuhi, no? Pero ang New Year, it's biblical. Sa book of Genesis, counting sa mga panahon, no? So isa kami sa ng New Year, no? Sa laing
kada tuig, no? Kaya ako lang yung celebrate, no? Pero dili pag-celebrate nga sama sa kanang pag-celebrate nga dili ko maayo, no? So atong gina-celebrate siya, aming pagpasalamat sa atong bigyan ng Diyos o pangamuyo ko niya nga sa sunod na tuig, karon na tuig, gabayan punta sama sa iyang paggabay ka nato sa milabay nga tuig, no? So inana lang po ka sayon, no? Ang mga pagpasalamat sa atong bigyan ng Diyos, pero daghang kayo na nakalimot na sa atong bigyan ng Diyos, no? Ang ilang mga pag-celebrate ay makamundo, no? Dili pagpasalamat sa atong bigyan ng Diyos, no? So sa ato nakasentro sa atong pagpasalamat sa atong bigyan ng Diyos ang atong pag-celebrate sa New Year. So magpasalamat ito sa atong bigyan ng Diyos nga iapingan ta sa tibuok 2024 o bisan sa kalisod itagaan ka niya o katakos pamamaraan nga padayon ka nga magdaig, magsimba, maghimaya, magpasalamat sa atong bigyan ng Diyos. Amen? Shout to Lord! Palagpagan sa bigyan ng Diyos. So, ganyan ang mga pag-iingat sa atong bigyan ng Diyos, no? Naawag nga atong bigyan ng Diyos, pag-iingat nato sa kini nga tuig o inawag nga inlista sa atong bigyan ng Diyos, no? So, dili ka tapasagdan sa atong bigyan ng Diyos sama sa niaging nga tuig nga wala kita niya pasagdan. O ang atong Bible study karon atong i-revisit na po ang Book of James or Santiago, no? So last Sabat ang atong isutan mga sulat ni Apostle Paul or ni Beloved Paul na medyo kakaiba, no? Kakaiba ang mga kanyang mga pangaral, no? Sometimes magduda ta, no? Ito ba ay pangaral na ni Beloved Paul? Kasi parang nagpapatentiro, no? Parang lalabas, papasok, lalabas, papasok. Kaya siguro maraming gustong tanggalin ang pangaral ni Beloved Paul kasi talagang kapag wala kang wisdom, hindi mo binasa ang buong Biblia, no? Talagang maliligaw ka kapag babasahin mo yung kanyang mga sulat, no? So napakadelikado, kaya sabi ni Beloved Peter, mag-ingat sa mga pangaral ni Paul, no? Kasi talagang iba, para bang kung isipin mo mayroon siyang sarili niyang ministry at siya yung nag-invento ng Christianity, no? So at ang mga nakalagay dito, hindi ko alam kung ito'y galing sa kanya o ito'y dahil sa translator o nag-compile ng Bible, no? Kasi parang wala sa ayos yung ibang mga salita, no? Parang nagko-contradict doon sa iba, no? Sa ibang mga books, sa ibang mga sulat niya, sa ibang mga lugar. Kaya pinatulaan na diyan nag-office yung gulo. At yung gulo na yan ay hanggang ngayon sa ating panahon. Kaya mayroong naniniwala ng save by grace, once saved always saved, dahil sa mga pangangaral sulat ni Beloved Paul. Pero kung yan ay kanilang
binigyan ng matinding pag-aaral, hindi sila maniniwala ng once saved, always saved. Hindi nila pa paniniwalaan yung ibang mga sulat ni Beloved Paul. Kaya nga, ang sinasabi natin, mas superior ang sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, kaysa work of the Holy Spirit. Kasi ang book of Acts, the book of Jude ay work of the Holy Spirit ito. So, pang-third lang sa ranking siya dahil meron na siyang kasamang opinion. Hindi tulad sa mga pangaral ng Mahal Jesus na talagang lunsay siya, no? Na pure na salita ng Diyos. No? So, at sa mga pangaral ng mga apostoles, doon naman ay klaro yung salita ng Diyos, no? Yan. So, yan po mga minamahal. Kaya, lilipat muna tayo. Dito muna tayo sa Book of Santiago or Book of James. So, Santiago Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 18. Makikita po namin naman, pero napaka importante po ito ngayon. Ang karunungan mula sa Diyos. Ito'y warning. Ito'y advice. No? Paalala. No? Ni Beloved James, hindi lang sa panahon nila hanggang sa ating panahon din. So, verse 13, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpakumbaba. Ito po, lagi po natin binabanggit ito, no? Kasi maraming mga tao na nag-claim na sila ay lingkod ng Diyos, sila ay anak ng Diyos, siya lang ang maliligtas, no? Yan po mga minamahal. Pero hindi po nagre-reflect doon sa buhay nila. Hindi po nagre-reflect doon sa kanilang pagkatao. Kung paano sila namumuhay. Marami akong alam, no? Pagka nagsamba, parang mga anghel, no? Pero pagka sa totoong buhay nila ay mga diablo, no? Nandiyan yung pagkasakim, nandiyan yung pagkawalang hiya, nandiyan lahat. Pero kapag magsimba, parang anghel, no? Pero sa kanilang pamumuhay, demonyo, no? So yan po mga minamahal. Talagang sinasabi dito ni Beloved James o Santiago na kung talagang marunong, no? At nakakaunawa, dapat ipakita. No? Ang ibig sabihin ng marunong at nakaunawa, ito po ay patungkol sa mga salita ng ating dakilang Diyos. Sa ating paglilingkod, no? Dapat magre-reflect sa ating pamumuhay.
Kaya sabi niya, sa pamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpakumbaba. Yan. Pero napakaraming tao ngayon. No? Akala mo mga anghel. Pero sa likod nila, sa likod sa kanilang mga pamumuhay, no? Hindi mo mawari. No? Kaya hamon ito ni Beloved James hanggang sa ating panahon ngayon. No? Hinahamon tayo. Kung talagang nakakaunawa tayo, marunong tayo sa salita ng ating dakilang Diyos, kasi yan yung pinaka-importante, yan yung magagabay sa atin upang mamuhay ng mabuti, maayos, matuwid. No? Yan po mga minamahal. At may pagpakumbaba. No? So, hinahamon tayo na mag-reflect doon sa ating pamumuhay. Verse 14, kung pag-iingit at magkasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo dahil pinasinungalingan niyo ang katotohanan. So, ang karunungan na sinasabi dito ay karunungan sa mga salita ng Diyos. Kaya, sabi dito, pasinungalingan ninyo ang katotohanan. So, ibig sabihin, dahil hindi mabuti yung buhay nyo, hindi kayo lumalakad sa liwanag, sa katuwiran, no? Nagsisinungaling kayo. No? Hindi kayo sumusunod sa kung ano yung katotohanan. Yan. Para bang ang katotohanan ay inyong tinitwist. Eh siyempre, ganun talaga, no? Simple lang naman na kumilos sa Satanas. No? Ganyan lang po kasimple. No? Tulad ng sabihin na, kami lang ang maligtas. Once saved, always saved. Napakasimple, no? Pero, yan po ay magdadala sa iyo doon sa dagatang apoy. Yan po, kasi pinapasinungalingan mo ang katotohanan. Dinidinay mo ang truth. Kung ano yung katotohanan, dinidinay mo. Verse 15, ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Yan. So, ano ibig sabihin sa mundo? Mula ito sa diablo at hindi sa banal na espiritu. So, ibig sabihin yung makamundo pala, no? Yung makamundong karunungan, no? Na nagpapasinungaling, nagdi-deny ng katotohanan, no? Ay makamundo. Eh marami namang makamundo na mga pananalita pero galing pa rin sa Diyos, or hindi siya masama, no, sa paningin ng Diyos, no? Yan. Pero yung mga pagdi-deny sa katotohanan, karunungan galing sa mundo yan. At yung karunungan galing sa mundo, yan ay nagmumula sa diablo at hindi sa banal na espiritu. Kasi, sabi nga ng mahal ng Jesus, diba?
Kapag siya ay Beelzebul, prince of demons, no? Maghihiba yung kaharian ni Satanas. Kasi hindi naman pwedeng ipopromote yung light, yung katuwiran, yung katotohanan kung ang mahal ni Jesus ay prince of demons, kasi masisira yung kaharian ni Satanas. Yan yung ibig sabihin ng mahal ni Jesus. No? So, dito, kapag dinitwist o dinideny ang katotohanan, di ba? So, anong mangyayari? Yan, karunungan na yan ay makamundo at mula sa Diablo, hindi sa banal na Espiritu. Kasi kung halimbawa, ikaw ay yung karunungan na mayroon ka ay sa banal na Espiritu, tapos gumagawa ka ng masama, hindi pwede yun. Ibig sabihin, masisira ang kaharian ng Diyos Ama. Kaya walang masama doon. No? Kaya pag halimbawa ikaw ay gumagawa ng mabuti, no? Tapos ikaw ay kampon ng kadiliman, no? Ay masisira yung kaharian ni Satanas. Yan po. So, yung karunungan na hindi nagmumula sa Diyos, yun yung makamundo at hindi galing sa banal na Espiritu. So, galing sa Diablo. So, tandaan po natin yan. So, kapag ang karunungan ay mapagkunwari, nagdi-deny ng truth, no? Nagsisinungaling, yan yung karunungan mo, no? At marami pa na mga salita na against sa katotohanan, sa truth, no? Yan po mga minamahal. So, hindi pwede, no, na nandiyan ka sa matuwid, tapos ang ginagawa mo ay masasama. Hindi pwede yan. Hindi naman pwede na nandiyan ka sa makamundo, no, sa kadiliman, tapos gumagawa ka ng kabutihan, no? Iwawasakin kanila, no? Pagtutulungan kanila. So, hindi pwedeng magsama yung kadiliman at liwanag. Ganun lang po kasimple yan. No? So, either piliin mo ang isa. No? Kaya kapag pinili mo ang Diyos, no, yung karunungan mo ay mula sa Diyos. Yan po. So, verse 16, sapagkat kung saan umiiral ang pag-iinggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Ito totoo talaga itong naminamahal, no? Itong inggit, no? Pwede ka namang tumingin
appreciate. Yung inggit kasi, yung sumubra na, parang gusto mo nang sirain siya, no? I-down siya, no? Yan. Ganun po yan, no? Sa real estate, ganun talaga yan. Kaya kapag yung mga naging tauhan mo sa real estate, kapag marunong na, no? Marami na humihiwalay, no? At minsan nagiging masama ka pa, no? Yan. Kasi nagmumula po sa inggit yan. No? So yung inggit ay masama. Pagka sa sarili ay masama din. No? Minsan sasabihin mo, ayaw ko ng ganito kasi ganun lang din yung mangyayari, yung resulta. No? Kaya minsan maging makasarili ka. Pero hindi yan na ibig sabihin ng makasarili dito. Yung makasarili na kumbaga ina-down mo yung isa. No? Yung gusto ng taong ito na umangat, no? At ina-down yung iba. Yan yung makasarili. No? So, marami naman. Ang tao talaga makasarili ng talagang tao eh. Pero hindi yung makasarili na sinasabi dito. Kasi halimbawa, magsisipilyo ako. Sarili ko yan. Magsisipilyoan ko. Sarili yan. Ganito yung gusto kong mangyari sa aking pamilya. Pansarili talaga yan. Diba? Gusto ko ganito yung bahay ko. Ay, pansarili talaga yan. Wala namang involved na iba yan. Yung pangmakasarili dito, iba. Kasi kumbaga, yung opportunity ng marami, sinasarili mo. Yan. O yung sa kanya, sasaraliin mo. Kumbaga, aagawan mo siya. No? Instead na mapunta sa kanya yung benepisyo, karangalan, credit, di ba? Promosyon, di ba? Knowledge. Anong gagawin mo? Kukunin mo, aagawin mo. Bawal yan sa 10 utos. Yan yung makasarili. So yan po yung ibig sabihin ng makasarili dito. Pero ang tao talaga makasarili kasi paano mo naman maput up yung sarili mo kapag hindi mo iisipin yung sarili mo. Pero yung pag-iisip na walang masasagasaan, walang masasaktan, hindi ka nagkasala dyan. Diba ba? Gusto mong kumuha ng kurso na ganito, kaya mo naman. Na? O gusto mong maging abogado kahit na ilang ulit ka na, ilang take ng bar ka na, wala namang kasalanan yan eh. Hindi naman yan. Pasarili mo, pero walang kasalanan kasi. Di ba? Wala namang nasasagasaan yan. Sarili mo lang yung pinagkahirapan mo kasi gusto mo maging abogado. Di ba? So hindi yan ang makasarili na sinasabi dito. Yung makasarili na kumbaga inaapakan yung iba. Inaagawan mo yung iba. Dahil gusto mo sa iyong sarili mapunta ang lahat ng credit
No? Yan. Yan yung ibig sabihin dito. Kasi, maraming hindi nakakaintindi. No? At maraming mga ngaral na pataka lang. No? Eh, talaga ng tao ay makasarili. Hindi naman talaga pwedeng hindi mo asikasuhin yung sarili mo. Pero hindi yung mga bagay na ginagawa mo na tama, ulo ang sarili, eh tama naman. Pero yung mga bagay na pansarili, na nakakapuresyo ka ng iba, yan ang ibig sabihin yan. Dahil gusto mo na makabenepisyo. Marami akong in-example na dyan. Yung halimbawa, yung example ko na ako'y computer science, pwede akong mag-negosyo ng internetan. Diba? Pero bakit hindi ko ginagawa? Dahil nga, tinitingnan ko yung epekto ng mga bata na magkakating classes, malulong sa mga laro, no? Punta dyan, maglalaro lang, no? Hindi mo pinipigilan yan dahil magbabayad naman yan. No? Kaya kapag gagawin mo yan, pansarili yan. Kapag gagawin ko yan, mag-negosyo ko ng ganyan, para sa akin, pansarili yan. No? Para mabuhay ako, kahit na hindi naman maganda yung epekto, nakakasira ka sa mga kabataan. No? Tulad ng simple na yan, hindi naman illegal, pero yan yung good example na pansarili. No? Ginagawa mo pansarili kahit na hindi maganda yung epekto. Tulad ng pag-negosyo ng tubig na yung purified, no? Ang gusto ng Diyos ay nature hindi process So, ibig sabihin, makakasama talaga sa kalusugan yan. Kasi process water yan. Lahat ng process, no, aprobado ng medical yan na makakasama sa katawan. So, kapag magdidegosyo ka yan, hindi alam ng mga di ba, na dapat inumin lang yan ng kumbaga minsanan. Kung halimbawa nasa labas ka o wala kang ibang mga pagkunan ng malinis na tubig, no? Hindi mo alam, no? Saan makakuha ng malinis na tubig. So, yan, pwede kang uminom yan. Pero hindi dapat i-educate ng yung na hindi araw-araw kasi dead water na yan. Wala na yung colloidal bone, wala na yung colloidal silver na napaka-importante sa ating katawan. Yan po yung wisdom ng Diyos. Inulit-ulitan natin dito yan. No? So, kapag mag-negosyo ka yan, kasi marami walang kompetensya. No? At talagang malakas. No? Kikita ako dito kahit na hindi maganda. Yan yung makasarili ka. Yung negosyo ng drugs, yung mga pagnanakaw sa kabanang bayan, papasok yan, makasarili ka. Makasarili. Kasi nakaka-apit ko na sa iba. Yan po yung ibig sabihin ng makasarili. Dito, sa araw ng nasa book of James or Santiago.
So yan po mga minamahal. Pero kapag ikaw ay naghihirap sa pag-aaral, wala naman nasasagasaan dyan eh. Ikaw naman nagbabayad ng tuition, at sarili nga yan, pero hindi po yan pasok dito sa sinasabi dito. No? Yan po mga minamahal. Kapag hindi maganda yung idudulot, tapos ginagawa mo, kasi nakabinipisyo ka, yan yung pasok dito sa aral ni Hilario James. Yan po mga minamahal. Napakasimple lang po, pero hindi po naiintindihan. Mga ilang taon na ba, ilang ano na ba itong Bible? 2,000, no? Mahigit na years ang Biblia. Kasi yung mga aral na to wala pa nung nangaral ang mahal ni Jesus. So yung compilation, although later on after na ng mahal ni Jesus ay bumalik doon sa Ama, pero yung aral nandoon na. So, sabihin na natin, ang Biblia dumating sa Pilipinas noong pagdating ng mga Kastila. So, 500 years, mahigit na. Pero hindi pa rin naiintindihan ito. Hindi pa rin na ipangaral ng tama ang mga salita na nasa sa ngalan ng banal na Espiritu, mga aral ng mga apostoles. So, dito sa Pilipinas na tinutukoy natin na dumating ang mananakop, di ba? Kailan nga yun? March 15, 21. March 16, 15, 21. Kanta pala yan eh. No? So, yan. So, 500 years mahigit na. Pero hindi pa rin naiintindihan ang mga salitang ito. Hindi pa rin naiintindihan ang Biblia. Kaya, halos araw-araw may debate. No? Di ba? Nakakahiya ang mga nakakahiya po yan. Halos araw-araw may debate. Nakakahiya po. Yung mga salitang ito ay 2,000 years ago na. Dito sa Pilipinas, mahigit 500 years na. Pero hindi pa rin naiintindihan. Yan po mga kaibigan. So, wala tayong magagawa. Kasi nga, hindi naiintindihan yung makasarili. Kapag umangkin ka na kabilang ang maliligtas, di ba? Pasok ka dito, makasarili. Kasi nasagasaan mo yung mga aral ng mahal ni Jesus at aral ng mga apostoles at mga disciples. Kung binasa mo, nalaman mo sana na ang Diyos ay Diyos sa lahat, hindi lang para sa inyo. Kaso lang, hindi mo man binasa. 500 years na, nangamatay na lang ang mga ngaral ninyo. Bago ng mga ngaral. Wala na. Hanggang mamatay na rin yung mga ngaral ninyo, hindi pa rin ninyo naiintindihan ang salita ng Diyos. Na ang Diyos ay Diyos ng lahat, at ang kaligtasan ay para sa lahat.
binasa niyo lang ang banal na aklat, no? Hindi magkadamagay ang inyong mga aral, no? May kabuluhan sana na ipamahagi sa mga susunod na henerasyon. Kaso lang, tamad magbasa, walang alam sa salita ng Diyos, kaya yung sumunod wala din alam. Domino effect lang yan eh. Domino effect. Kaya walang alam. Sabihin mo, kami lang maligtas, ayan, pasok yan dito, makasarili. Maraming ano yan. Parang ikaw, parang kayo ng Diyos. Tinanggalan ninyo ang Diyos ng authority na humatol. Kayo na humatol. Bakit? Makasarili. Bakit makasarili? Gustong dumami ang mga membro at dumami ang koleksyon. Maraming membro, maraming pera. Makasarili. Yan. Then pasok yan dito. Pasok po yan dito. Kasi masama. Yan po. So, verse 16, verse 17, ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Yan. Malinis na pamumuhay. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na kami ang maligtas kasi kapag sinabi mo kami kayo ang maligtas, hindi malinis ang pamumuhay ninyo. Hindi malinis. Kasi kung sa harapan ng Diyos nagsisinungaling kayo, lalo na, no? Sa hindi pang relihiyon, talagang kawalang-hiyaan yun, no? Yan. So hindi kayo natatakot, no? Na magalit ang Diyos sa inyo sa mga salita na pinapasinungalingan ninyo ang katotohanan. So how much more sa mga material na mga salita? Ibig sabihin hindi pang espiritual o pang makamundo. Talagang hindi, no? Kagilagilalas na yan. Kasi wala kang takot sa Diyos. No? Saan matatakot? Sa tao? Hindi matatakot sa tao yan. No? Yan po mga naman. So, yan, malinis na pamumuhay. Kung nagnegosyo ka ng ganyan na hindi mo na epekto, nakakasira sa kapwa, no? Malinis ba pamumuhay mo? Hindi. Tulad ng mga nasa real estate, yung nagpapatong ng sobra-sobra sa pagbibinta ng lupa, bahay, hindi makontento ng 5%, gustong 1 million, 2 million ang kikitain sa isang transaksyon. Malinis ba pamumuhay niya? Hindi. Marami pa. Akala mo, ginagawa mo na wala namang ano yan eh. Hindi naman ako makukulong yan. Pero kahit pa pwede mong gawin, pero masama yung epekto.
epekto. Masama yung epekto. Sumalinis pa pamumuhay mo? Hindi. Nanggalamang ka ng kapwa. At nagpapahirap ka ng kapwa. Yan po mga kaibigan. So yan nga yung kaso lang may mga na pagkakataon na hindi mo talaga kayang i-control. Tulad ko, ganito lang yung binta ng bahay ko. Tapos, ito naman yung hindi naman, meron naman mga kakumpot sa kamag-anak na gustong patunan ng malaki. Yan yung pinagkatiwalaan ng bahay. Wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa. Gusto bilhin binigay mo na nga ng mura, patungan ng malaki sa mga kamag-anak o sa mga dahil wala dito yung so malinis pang pamumuhay niya, hindi. Kaya dapat talaga pagka tayo, namumuhay tayo, tinitingnan natin na hindi tayo makapresyos ng iba. So yan po muna may mga. So, kaya nga, parang ang mundo ay malinis pa rin. Parang ang mundo ay parang hindi pa masama. Pero parang lang kasi napuno sa pagpakita ng tao. Tingnan mo, pakita ng tao lang yan eh. Pero sa likod niyan, ang baho pala ng mga ginagawa. Yan. So yun, ganyan po mga may naman, malinis na pamumuhay. Napaka-importante po yan. Kapag mayroon kang karunungan, alam mo kung ang karunungan mo ay galing sa Diyos o mula sa Diyos. Kasi magkaroon ka ng malinis na pamumuhay. Yan. May ebidensya sa kapayapaan. Mahinahon, masunurin, ng awa at kabutihan. Napakaganda pala kapag ang karunungan mo ay galing sa Diyos. Una, may ebidensya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan. Pero itong yung mga naririnig natin sa mga balita, bilyon-bilyon yung nilulustay na pira. Walang awa sa mga Pilipino. Walang awa sa mga Pilipino. Talaga naman, lubog na ang bansang Pilipinas. So, yung karunungan na yan galing sa Diablo. Kasi ang karunungan galing sa Diyos ay puno ng awa at kabutihan. Yan po. So, mayroong mga nakulong, mga nakasuhan ng mga leader ng relihiyon. Galing ba sa Diyos ang kanilang karunungan? Kailan umatol? Kasi nandito na eh, ang binasa na natin eh. Galing ba? Yung karunungan eh, maraming taong nananampalataya, naniniwala. Sila ba'y naloko?
ay rich in peace, in love, no? Goodness, nandiyan po mga at walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. Hindi nagkukunwari. Pero yung mga narinig natin, no? Na mga balita, no? Mayroon pang piatos nakapirma sa milyon-milyon. Diba? Piatos. Yung Chichirya ba? Pirma po, no? Milyon-milyon po ang pirma niya, no? Chichirya. So, pinapaboran yung Chichirya. Walang pinapaboran, pero pinapaboran yung Chichirya. At hindi nagkukunwari. Nagkukunwari ba? Nagkukunwari kasi hindi daw pangalan ng tao yung Chichirya piatos nagkukunwari. So, ganyan po mga minamahal, no? Yung karunungan na hindi mula sa Diyos. No? Verse 18, ang taong may bigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. So, yan. So, tayo, nagpapalaganap tayo ng kapayapaan, pero hindi tayo magiging mabuti ang relasyon sa mga masasama. Kasi natatamaan natin sila kapag nagbabasa tayo ng Bible, no, at nire-read natin, ini-example natin, nagagalit sila sa atin. So may exemption, no? Except sa atin, may exception pala. No? Kasi dito, sabi ni Beloved James, sa verse 18, ang taong may bigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Pero sa atin, nagdudulot ng masamang relasyon sa iba. Pero hindi lahat. Katulad ng mga masasama. Pero wala naman tayo dito tinutukoy na tao. Tinutukoy natin dito mga report. Lahat naman tayo alam, no? Hindi tayo nag-ano kasi wala naman tayong proven ebidensya. Kaya, ang inaano lang natin yung mga report lang. Hindi tayo pwede yung name ng names kasi wala na tayong ebidensya. Wala tayong hawak na ebidensya. Ang mayroon lang tayo ay naririnig natin sa hearing, sa news, sa mga komento at sa mga vlogger na kuha dito na ginagatungan pa, ginagdagan pa, sinisira yung buhay ng may buhay. Pero sa atin, wala. Hindi tayo pwede mag-name kasi wala tayong hawak na ebidensya. So at wala din tayong intention manira ng kapwa. Sa atin lang dito ay general lang. Kumbaga, based lang sa ating teaching. Based lang sa pinag-aralan natin. Ganyan lang po yung sa atin dito. So, yan po mga minamahal. Kasi gusto ng Diyos na magmahalan tayo lahat. Tapos, mag-name tayo ng mga ganito ganyan. Ay, hindi. Magagalit sa atin sila. Paano natin susundin yung pauso ng Diyos na magmahalan tayo lahat. No? Yan po mga kaya tayo dito ay general. So walang ibang naririnig lang natin. No? Ang natin, business natin. Hindi yung manira tayo ng kapwa natin.
yung mga naririnig na. Niririnig natin sa nababasa natin. Kaya lang po kasi. So, yan. Pero sa iba, ang main objective talaga ng religion ay magpapalaganap ng kapayapaan. Kaya nga, pinapaboran ito ng ating gobyerno na magkaroon ng maraming relihiyon. Kasi nga, may presumption na ang relihiyon naman ay nagtuturo ng mabuti. No? Kung mayroon mang mga away-away, dibit-dibit, hindi aabot sa ano kasi masisira din sila. Masisira din sila. Kung sakaling mananakit na sila ng tao. So, bagsak ang kanilang relihiyon. No? Ayan po mga nila. Kaya, ang objective talaga ng ating pangangaral ay upang may pataas ang Diyos at ang Diyos ay pag-ibig. Kapag nakasinto tayo sa pag-ibig, di ba, magkakaroon ng kapayapaan. Kaya sinasabi natin lagi, the only solution of the war, of course, in Ukraine, in the Middle East, the solution is love. Ganun naman eh. Kaya nga pinaparusahan ng Diyos sila dyan kasi maraming Israelita dyan. At nawala na ang pag-ibig nila sa Diyos. Kaya pinaparusahan sila. Ayaw naman. Sino mong gusto? Gusto ba lang na bubumbahin yung mga hindi, walang gustong ganyan. Pero bakit nangyari? Kasi yan ay mga pamaraan ng Diyos upang magpapakilala siya, magpapakilala ang Diyos sa kanila kasi nakakalimutan na eh. Ayan po, may purpose siya. At magbabasa natin yan sa buhay ng mga king, no? Si King Nebuchadnezzar, Xerxes, sino po bang mga king? Cyrus, King David, yung Pharaoh ng Egypt, nandiyan dyan, ano yan. So, kaya kung sana nagtagumpay ang kabutihan na ipangaral ang pag-ibig ng Diyos, hindi sana ganyan kagulo ang Middle East. Galit na galit sila sa mga Hudyo kasi yung Biblia mismo ipinakita ng translator dito na ang mga Hudyo ay masama. Hindi naman masama ang Hudyo eh. Anong masama ba dito sa Bible? Kasi kapag nagbabasa ang tao ng Biblia, malalaman ng katotohanan na hindi naman pala ang mga Hudyo masama. No? Anong masama sa lahi ni Jacob? Mga Levita. Sinumpa ng Diyos yung mga Levita. Hindi mga Hudyo. Kaso na, hindi nagbabasa ng Bible. Ang binabasa, yun lang yung mga itinuro sa kanila. Walang pakialam sa Book of Genesis to Book of Revelation, walang laktaw na pagbasa. Lahat babasahin. Malalaman mo ang katotohanan. Hindi pala Hudyo ang masama eh. Hindi pala murderer si Prophet Moses eh. Hindi pala murderer. Pero ano pinagtuturo? Murderer ba?
Kasi hindi nagbabasa ng Bible. At sa walang pinag-aralan, wala nang pinag-aralan, hindi pa nagbabasa ng Bible. Kaya nga, ituturo mo mo si beloved Moses. Taliwas naman dito sa Bible. No? Hindi naman mo dito sa Bible. Ano ba? Wala kang pinag-aralan. No? Masahol ka pa sa hayop, ipinag-aral mo nung yung kasinungalingan. Modern daw si mandarabong daw si beloved Jacob. Pwede pa si King David, pwede pang nangangalun niya, adulterer. Pwede pa kasi talaga namang pinarusahan sa ng Diyos eh. No? Dahil sa ginawa niya kay Bathsheba, kay Usaya, sino ba yun? Yung asawa ni Bathsheba, Baalbana. Usaya. Oria. Ayan. So, di ba? Tapos, talagang gumawa si King David ng kasamaan. Tulad nung inutusan niya si Joab na ilagay sa front line si Oria para mamatay. Di ba? Napakasama. Kaya kinuha ng Diyos yung kanyang anak. Yung anak nila ni Bathsheba. Yung unang anak, before kay Solomon, kinuha ng Diyos. Kasi, pinarusahan si King David. Maraming fasting ni King David, pero hindi nadala sa fasting ang Diyos. Kasi masamang-masama eh. Ang ginawa niya, yan, katotohanan niyan. Pero kung si Prophet Moses sabihin mong murderer, hindi nga pinurusahan ng Diyos eh. Di ba? Si beloved Jacob, sabihin mong mandarambong, hindi nga pinurusahan eh. Kasi hindi naman mandarambong. Hindi lang nakakaunawa sa salita ng Diyos. Hindi naman murderer, hindi lang nakakaunawa sa salita ng Diyos. Yan. Ito si papangaral sa buong mundo. Ang kasinungalingan, tulad nito, yung Biblia, ipinag-aral na ang mga Hudyo ay masama. Kaya, lukoy kayo mga Hudyo. Kasi hindi nagbabasa ng Bible ang mga dapat mag-aral, hindi nagbabasa. Hindi nga nila naiintindihan kung ano yung lumang tipan. Ang lumang tipan para sa kanila ay ang Book of Genesis to Book of Malakay. Hindi po lumang tipan yan. Kasi hindi yan ang pinalitan ni Jesus. Ang pinalitan ni Jesus ay ang mga Levita. Yan. Yung kabilang na yun ang pinaluma. 500 years. Aabot pa ng 1,000 years, hindi maintindihan sa salita ng Diyos. Di ba kahiya-hiya? Kagila-gilalas. Karumal-dumal. No? Book of Genesis to Book of Malakay, ang lumang tipa nila. Hindi naiintindihan na ang lumang tipan ay yung priestly order of Levites. Yun yung pinalitan ng mahal na Jesus. Alam nila ang mahal na Jesus ay yung covenant ng blood of Jesus ay New Testament. No? New covenant. Kaya tinatawag ng New Testament. No? Bagong Testamento. Bagong pangako ng Diyos, bagong kontrata. Anong pinaluma? Hindi naman kontrata yung ano eh. Yung Book of Genesis to Book of Malakay. Hindi naman yung kontrata eh. Kung
kontrata dyan na nakapaloob, pero hindi yan ang kontrata na pinaluma. Ang kontrata, ang testamento, no, na pinaluma ay inibita ang mga siwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. 2,000 years ako na. 500 years na higit na. Mula na na-introduce itong Christianity sa Pilipinas, hindi pa rin naiintindihan ang salita ng Diyos. Kasi hindi nagbabasa. Naniniwala lang doon sa mga lasinggo na nauna sa kanila. Wala pong mga pinag-aralan, mga lasinggo pa, pataka lang. So yan. Nakaka-bahala, para bang nakaka-alerto. 500 years, hindi pa rin naiintindihan. Tulad ng Sabat. No? Diba? 2,000 years, tapos 500 years na dito sa atin. Hindi pa rin naiintindihan ang Sabat. Yung kalendar, yung Great Lights na nagtatagda ng mga panahon, diba? Araw at panahon na nakalagay sa Book of Genesis. Hindi naiintindihan. Kaya hindi nangingili ng Sabat kasi hindi naiintindihan. Kaya sabihin mo na, kasusunod ba yan? Hindi naman yan nakaalatugma yung araw. Diba? Hindi kasi nagbabasa ng Book of Genesis. Kaya hindi sumusunod ng Sabat. Kasi galit sila sa Seventh-day Adventist. Kaya gusto na sirain yung Seventh-day Adventist. Kasi yun yung nakukuha nila sa kanilang maninuno hanggang naipasa. Hindi man lang binigyan ng yung sarili nila pagkakataon lumubod, itaas ang kamay at humingi ng wisdom sa Diyos at basahin lahat ng salita ng Diyos sa Bible. Yan lang yung solusyon dyan eh. Pag-ibig din. Kasi kapag wala kang pag-ibig sa Diyos, hindi mo talaga mababasa ng walang laktaw ang Book of Genesis to Book of Revelation. Pero pag iniibig mo ang Diyos, bawat araw, ginugugol mo, 2 chapter, 1 chapter, no, hindi ka pa mamamatay. Paulit-ulit mo na pagbasa ang Bible. No, tulad namin. No? So ilang beses na namin nagbasa ito, paulit-ulit ang Bible. Kaya sabi ko, once lang mabasa mo Book of Genesis to Book of Revelation, walang laktaw, mayroon ng regalo na ibibigay sa Diyos yun. Pero wala eh. Gusto ng shortcut. Ibang magbabasa, makikinig lang ako. Pag yung nagbabasa, hindi alam ang binabasa, yung pinapakinggan mo, damay ka. Kung siya mapunta ng impyerno, ikaw rin punta ng impyerno. Mamili ka ngayon. Awitan natin ang Panginoon Diyos.
You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you miracles so great. There is no one else like you. There is no one else you are great. You miracles so great. There is no one else like Dalayin mo na Diyos ang panahon. Pag-iya sa mga kinabi. Pagbuhat sa ating siyota. Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, ng Jacob. Diyos ng Pedros, Diyos ng Isaiah, Diyos ng Samaga sa aming church. May gabi ang mga sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa mga pulong ang palimugan. Natin ka magpalangin niya ito dili ang kawang may susong ng isang kasi magamit sa kinabigo yun sa kubutan. Mabadasig, mabalikon, mabadugaw sa pagsalita kanya. Pagmakatugtugan naman sa pagkikupa kanya magpagsulos ng tanto. Tudo sa pag-ibig sa kanyang mga pag-iskay, pag-supply sa mga pamilya, tibong church, kung sa mga tao sa palibag galing ng basahin. Pagdalhin ka Diyos magtagpo sa mga pinaninaw, natulog sa mga pag-aampo, mga ayos sa mga sakit at baltiyan, masulat sa mga problema. Pagdalas na sa ito sa baltiyan. Dahil ikaw mag-aapit ito siya ka na mo, tulog mga Diyos sa palimbawa. Pay kami, ito siya kami. O dahil ikaw mag-adasig ka na mo, magalikot ka na. Ika ng God, ang diampo isalik, ipasamatan, ang manawat sa kaunang paan. All the hairs on our thanksgiving, power, and beauty belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa mga Diyos. Subira sa paghatag ng mga members. Atong tawagan si Beloved Ninja, ang nawang pilang members. Proverbs 3 verses 5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean on your own understanding.
Galatians verse 5, verse 30. As for you, my friends, you are called to be free, but do not let this freedom be used as Christ for the day of his body serves before you. Instead, let God be the servant. Proverbs chapter 26, verse 21. If your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them drink. You will make them shame. You will make them burn to shame, and the Lord will reward you. Amen. Dili tanan magkatawag ka ng Ginoo, masunod sa bilarian sa Diyos. Hindi ka tulaman nagasunod sa kaburutan sa pangamahan Diyos langit. Mateo 7:21. Amen? Praise Lord. Wala pa natin. Salamat sa Panginoon Diyos. So, salamat sa kataugan, naghahatas ng Panginoon Diyos sa pagkakabawang karon. Hinamit ng Panginoon Diyos, makabalik ka nato sa pagkabi, sa pagkakulog, sa pagkampingan ka, petisyonan, ang ipabagtas sa susunod na rayo sa diskas sa pagkalag ng kabatang kasakitan. O ginawag nga padayan ang Panginoon Diyos magkadasing kahigan ka nato, magkabalik ka rin ka nato, o ginawag ang Panginoon Diyos ayos ng sekretariyan sa mga problema, coordination sa sekretariyan o magkabalik sa mga pag-ako. O padayon ka mag-itasgay, padayon ka simba adlaw-adlaw, kung kalbi in between, atong kaikamutan atong mahimayan, atong buto sa atong mga kasagal sa mga lawas. O samtang kaya na ito, atong yung kaya atong ng Diyos. Amen? So, mabila sige ka mga naman. Hati-hati din share siya ang mga feelings sa kosa. Service first kaya ingat kung sa mga klaseng kami mag-edit sa mga sa working together sa pag pamilya sa inyo pag nag-older after mo kini mga isus mo nakanag kasi nyo kung magalit sa pagkakot sa rin o number yung number sa tipo kagabi sa pagkakot sa pagkakot ng kami at kaya number yung kami i-informata sa mga kami ito number yung sila sa mga o kintahan yung mas mga places ko ng words kaaway kasas sa ulo ang sa palaba kasas ubos ito sila ng mga buhat kasas sa uso yung mga attacks kasi sa kimay dalawa yung process kasas sa pagkakot kasas sa Tahun dari sebagai kasas, sebuah kasas, terus lawas kasas. Sehingga upama may tao seperti itu dan kamu tidak baik pada kasas. Jesus said, this is not a grace to my Jesus is a shepherd. We should one thing for Jesus. Oh, let's praise your and power because you love Jesus. In Jesus' name, praise.
every time sa sarap na rin sa. Hug, hug, hug.